Ulam for today, pritong bangos at ginataang gulay sa sitaw at kalabasa. Habang nagpiprito tayo ng bangos, ihanda na natin itong bawang, sibuyas, para maigisa natin dito sa gulay na lulutuin natin. Ngayon naman po ay maghihiwa tayo ng bawang. Ayan, habang nagpiprito po tayo ng bangos, ay naghihiwa na po tayo ng sangkap para sa ginataang gulay natin sa sitaw at kalabasa. Ngayon naman po ay maghihiwa naman po tayo ng bawang. Ayan, susunod naman po nating hiwain ay ang sibuyas. Ang susunod naman po nating hiwain ay ang sitaw. Ayan, dahil nakagoma pa siya, tanggalin natin yung goma sa kanyang pagkakabit sa sitaw. Ang sitaw sa palengke ay nasa halagang 20 pesos isang tali. Ayan, kaya dalawang tali yung binili kong sitaw. Ang susunod naman po nating hihiwain ay ang kalabasa. Siguraduhin natin na matanggal natin yung buto, matanggal din natin yung balat, tsaka natin ito hihiwain ng maliliit na hiwa. Ayan. Ayan. Kailangan natin hiwain ito ng maliliit. Ngayon naman ay magigisa na tayo ng gulay. Inuna ko muna yung karne dahil yung karne ay magkakaroon siya ng sarili niyang mantika dahil yun ang pinakamantika natin sa lulutin natin ginisa. At sinunod ko na yung bawang at sibuyas. Ayan. Tsaka na lang natin ito takpan. Hintayin natin ng ilang minuto bago natin makita ulit kung ano yung tsura ng ginisa natin. Sibuyas, bawang at karne. Pagkatapos natin gisa yung sitaw, kalabasa at karne, ilagay na natin ngayon ng kokomama. Yan ang pinakagataan natin na kung saan yan ang nakapagpasarap sa niluluto natin ngayong ginataang sitaw at kalabasa. Ngayon yung kokomama na unang nilagay ko at yung pangalawang nilagay ko, nilagyan ko na siya ng tubig para simot lahat yung nasa lalagyan ng kokomama. Ito na po at luto na po ang ating ginataang sitaw at kalabasa.